Always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS! May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ika nga ng marami, a dog is a man's best friend. Yan ay dahil hindi lang sa kulit o comfort na naibibigay ng mga alagang hayop, bagkus sila rin ay marunong na makiramdam, gaya ng pag-aabang sa tuwing umuwi ang kanilang mga amo, gamit ang kanilang tinatawag na instinct. Ayon kasi sa mga eksperto, bukod sa 5 pandaman na mayroon ng aso, tulad ng paningin, pangamoy, pandama, pandinig at panlasa, tulad din ng sa mga tao, ay maaaring mayroon din silang tinatawag na sixth sense. Ayon kay Dr. Malcolm Weir ng VCA Animal Hospital, bagamat walang malinaw na paliwanag sa pagkakaroon ng ika-6 na pandama ang mga aso, may mga anecdote naman ang nagsasabi na ito ay nagmumula sa kanilang instinct o increased sensitivity, kung kaya basta-basta na lamang silang lumalapit kapag nakakaramdam ng lungkot o kasiyahan ng kanilang fur parents. Dagdag pa ni Dr. Malcolm, may mga senses din na mayroon ng mga aso na mas malakas kaysa sa mga tao, gaya na lamang sa pang-amoy. Base kasi sa pag-aaral, mas malakas raw umano ng 10,000 beses kumpara sa smell range ng isang tao. Gayun din sa pandinig na mataas na sound frequencies ang kayang marinig ng aso, kung kaya't minsan nararamdaman din ng mga ito na may paparating na malakas na ulan o sama ng panahon. Kaya naman muling paalala ng mga eksperto, mas mahalin natin ang ating mga alagang aso dahil your dog knows you. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw,
ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH sa April 25 na. Abangan! Halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Pilipinas ang ating oras, 10:11 ng umaga. Back, relax, at makipagkulitan sa inyong favorite besties tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan, anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan. Diyosa Cruzat at ng nag-iisa hiyas ng radyo. Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Magandang happy Sunday morning sa ating lahat. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Linggo, April 19, 2026. Samahan niyo po kami sa inyong favorite Sunday morning habit. Ito po ang Huntahan with your besties. Ako po si Diyosa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Good morning, Beshi! Good morning, Beshi! Kamusta na po ang lahat? Nakapag-umagahan na ba? Nakapagkape na po ba kayo dyan? Oo. Diba? Sunday morning. Lalo na ang mga nanay natin dyan. Siguro ang ilan ay maglalaba ngayong araw. Kasi nga sobrang init. Diba? Ano mo yun, parang nagbababad na ng labahin. Tapos mamaya-maya magkukusot na yan. Siguro yung ilan naman ay nagsasampay na ngayon, Beshi. Kasi alas 10 na. Habol sa init ng araw para tuyo agad. Tupian na ulit mamayang gabi. Yes. Pero yung iba sa atin, for sure, dahil linggo, kakagising lang. Hila-hilata lang para mamaya brunch na lang sila or late lunch. Alam mo kapag Sunday kasi parang kung yung iba talagang sumisimba, nagsisimba, pumupunta sa church. Yung iba kasi talaga parang gusto lang magpahinga. Oo, di ba? Scroll lang sa cellphone, nood ng mga videos, tingin-tingin sa kanilang social media kung ano nga ba ang trending ngayon. Oo, kasi for sure kahapon, araw ng Sabado sila naggala. Alam mo, galaan kapag Saturday. Starting TGIF yan. Di ba ganun yung cycle natin? Yan, TGIF night. Tapos, pag dating ng Sabado, gala naman ulit. Or, pwede naman nalabas with family. Hindi naman all the time with friends. Pero yung iba, maliban sa paglalaba ngayon, mamamalengke. Ay, pero baka kaninang madaling araw pa yun, di ba? Kasi alas 10 na di ba? Siguro ang ilan naman sa ating mga kababayan ay nagluluto na para sa kanilang hapunan. Ano kaya ang menu Tanghalian natin? Pala, hapunan agad. Pwede naman kasi yung ulam na kakainin nila, iniluluto hanggang hapunan Mamayang gabi na, di ba? Di ka naman mali. Advance ka. Alam mo naman, tipid-tipid tayo. Kaya yung niluluto ni Mother Earth, niluluto ng mga misis ay hanggang hapunan na. Diba? Uy, pero kapag tayo mamamalengke, dapat maayos. Kamusta na kaya ang balitaan nyo kami? Kamusta na ba ang presyo ng mga bilihin dyan sa inyong mga talipapa, sa inyong mga palengke, sa inyong supermarket? Kasi alam naman natin na sa panahon ngayon, kahit na may sure ng DTI na walang pagtaas ng presyo hanggang May 10, may mga sumisingit-singit pa rin dyan na kailangan talagang dapat bantayan ng ating pamahalaan. At kaakibat nga nito, Beshi, kailangan din nating mapagmatyaga. Kailangan nating suriin lahat, hindi lang po sa presyo ng mga bilihin, pati na rin po sa mga ginagawa po nating transactions, di ba? Para maiwasan nating ma-scam tayo. Yan,
kailangan alert tayo all the time. Kasi alam mo, sa pagmoderno ng panahon, pagmoderno na din ng mga scammer, Diyos ko. Oo nga, iba-ibang teknik na ang ginagawa nila, Beshi, para lang makanin lang sila di ba? Makascam sila ng taong bayan. At kawawa ang ating mga kababayan kasi nga, ang perang nakukuha sa kanila, dugot pawis nila yun di ba? Pinaghirapan nila yun. Patas po na lumalaban na sa buhay ang ating mga kapwa Pilipino. Kaya naman, tayo sana ay maging patas din. Huwag po tayong mang-scam. Pero hindi pa rin talaga natin maiiwasan na may mang-scam. Kaya ang dapat na lang siguro nating gawin, Beshi, suriin talaga nating mabuti, di ba? Pag-isipan natin na think before you book something, lahat-lahat, di ba? Pag-isipan ho talaga natin yan. At dahil pinag-uusapan natin ngayon ang scam, pag-usapan natin ang scam alert for today's episode ng Huntahan. Paano nga ba makakaiwas sa lumalalang scam sa Pilipinas? Lalo na ngayong panahon ng bakasyon. Sigurado niyan, lipa na ang mga scammer. From booking sa ganitong resort, di ba? Sa staycation. Di ba? Mga airfare, ticket, ayan, ganyan. oo. Pag-uusapan natin yan. Dito po sa episode ng Huntahan, makakasama natin ang Scam Watch Pilipinas sa pamamagitan po ng kanilang co-convener na si Sir Josel de Guzman. Live po via Zoom. Sir Josel, magandang umaga po. Happy Sunday morning. Good morning, Sir Josel. Happy Sunday. Salamat po sa pag-imbita sa Scam Watch Pilipinas. Hopefully makatulong po kami. Salamat po sa pag-imbita sa amin na Miss Goddess and Miss Wina. Ayan. Sorry, Miss English ko na Pearl. yung Diyosa mo. Pwede naman siyang perlas ng silangan. Ayan. Ayan, pag-usapan natin ngayon, Sir Josel, ang scam. Alam mo, kaya na nabanggit ko kanina, sa pagmoderno ng panahon, pagmoderno din ng mga scammer. Ang dami na nilang mga modern technique sa ngayon. Ano po ba ang mapapayo ninyo? Like, ano pong update ba natin sa mga scammers ngayon? Meron po ba tayong parang updated list? Well, yung scam naman dito sa Pilipinas, kapag tiningnan mo yung anatomy niya, yung pinaka-sikat, yung pinaka-ginagamit ng mga scammers, ay yung tinatawag na phishing scam. So dito, sa phishing scam na to, ginagaya nila yung mga website ng mga lehitimong mga bangko, telco, kahit government agencies. So ito, nilalagay nila sa isang link. Okay? Kasi kapag let's say magpapasok ka sa e-wallet mo o papasok ka sa bangko mo, ay itatype mo yung username at ilalagay mo yung password mo. Doon nila nakukuha. Hindi ba? Kaya ngayon kapag nagawa na nila yung phishing link na yon, ipapadala nila ito sa iba't ibang paraan. So nandiyan yung pinaka-common na medyo nabawasan na pero nagkakaroon pa rin ng resurgence. Ito yung sa text scam. Okay. Pag pinadala yan sa SMS, text scam na yan. Ito yung mga nakikita mo dati na mag-aalok ng trabaho, di ba? Yung ginagawa kasi ngayon, dahil natuto na yung mga kababayan natin na kapag unknown prepaid number sa SMS, tapos may link, alam nilang scam yun. So ang ginagawa nila, ng mga scammers, gumagamit na sila ng IMSI catcher kung saan hina-hijack nila yung mga legitimate official channels ng mga bangko, ng mga government agencies, ng mga telco. Yung pinakasikat dyan, yung sa Globe, di ba? Yung mababawasan yung rewards mo pag hindi mo kinlik. Pag naman, let's say, tinawagan ka, usually ito yung mga nasa bangko at sasabihin na ay tataas namin yung credit limit ng credit card mo. So ganun din yon. So basically ang ginagawa naman noon kinukuha nila yung OTP mo. Yung mga bangko kasi ang sasabihin nila don't share your OTP, 'di ba? Laging ganun. Pero kasi yung mga scammers hindi naman nila sasabihin na OTP. Ang sasabihin nila to verify po na kayo talaga yung taong tinatawagan namin, magpapadala po kami ng 4 to 6 digit verification number. Yun po yung OTP. Yung mga numero o yung 4 to 6 digits na yan, na OTP, hindi po yan pinamimigay, hindi po yan tinetext, hindi po yan pinapadala sa mga messenger. Pinapasok po yan sa app. Hindi ba? Kaya ang sinasabi ng Scam Watch Pilipinas, kung magkakaroon kayo ng financial transaction, kahit anong transaction,
online shopping, magpapadala kayo ng pera, mag-online banking kayo. Huwag po tayong gumamit sa website, meaning yung online, yung URL. Yes. Gumamit po tayo sa app kasi mas secure po yung app. So, ganyan po pinapadala yung mga phishing links. And then lalo na po ngayon sa travel, mas nagdamihan yan kasi kung nung Pasko ang ginagaya nila yung mga lehitimong online shopping websites. Pagdating sa summer, ang mga naglabasan dyan yung mga fake resorts, di ba, na mga LinkedIn, o kala mo ang gaganda. Usually may kaakibat tong mga social media, lalong-lalo na sa Facebook. So makikita mo ang ganda-ganda, super mura, wag ka nang lumipad, nandito lang yan sa Luzon, di ba? And then pag binook mo at nagbayad ka na sa e-wallet, usually sisingilin ka niya sa e-wallet eh. So pag binook mo at pinuntahan mo, wala pala. Or kung meron man, kasi ang ginagawa, peki na pala yung social media page na yon, peki na pala yung website na yon. So yung mga litratong nakalagay na ang gaganda ng swimming pool, ang gaganda ng mga kwarto, mga peke. Meron kaming case dito kung saan isang resort owner ang lumapit sa amin at sinabi na yung resort niya ginagamit, okay? At iba yung lugar. Ginagamit yung mga litrato. So kaya ingat po tayo para makasiguro po tayo. Ang una nyo pong gagawin, titingnan nyo po kung matagal nang ginawa yung Facebook. Makikita nyo po yun dun sa profile, di ba? At kung maraming reviews, at kung maraming content. Araw-araw ba yan nagpo-post ng content? At meron bang mga ibang tao na legit din na nagbibigay ng magandang reviews? Titingnan natin lagi ang reviews. At the same time, wag po kayong magbabayad kapag let's say, kay Josel de Guzman ko ibabayad yan, dapat pangalan po ng kumpanya. Kasi ibig sabihin, registered po yung negosyo. Kasi ang gagawin niyan usually, ira-rush ka nila eh. Marami pong nakapila dito, but dahil sa maganda po yung profile nyo, kayo po yung uunahin namin, pero kailangan po 1 oras lang, so magbayad na kayo. Pag may mga ganong mga tinatakot kayo, di ba may mga deadline yun, magduda na kayo. Kaya yung pinupush namin dito, Miss Josa at saka Miss Wena, yung contra-scam attitude. Kasi ang daming mga scam. Hindi ko pa kinikwento dyan yung paggamit nila ng AI, di ba? Okay. Sa sobrang daming scam, yung mga kababayan natin, hindi na makakahabol. Kahit kami, hirap kaming humabol. So kaya ang pinupush ng Scam Watch Pilipinas, yung tinatawag na contra-scam attitude. So 4 lang ito, ni-reduce namin yung education sa 4 na attitude na self-explanatory siya. Hindi mo kailangan dumugo yung ilong mo para maintindihan mo how the scam works. So yung unang-una rito, ito yung magdamot. Kasi ang mga ninanakaw sa atin ay mga personal information. Wag po tayo mag-share ng information, lalo na kapag may tumawag sa inyo. Hindi po kayo obligadong ibigay yung pangalan nyo. Hindi po kayo obligadong magbigay ng mobile number nyo, ng email address nyo. Yung mobile number kasi, yan yung access nila sa e-wallet. Yung email address nyo, yan yung access nila sa online banking app nyo. At kung may mga bago kayong lisensya, passport, wag po natin i-share sa social media. Kaya magdamot po tayo ng personal information. Yung pangalawa, ito yung magduda. Pag sinabi mong magduda, ito yung mga pag too good to be true na. Pag too good to be true na, let's say, mag-invest ka ng 50,000. In 1 month, magiging 500,000 yan. Hindi po ganun nag-work yung mga investments. Okay? At kailangan siguraduhin yung may SEC. But the mere fact na yung 50,000 mo, magta-times 10 in 1 month, magduda na po kayo kasi hindi po nangyayari yon. At the most, mga mataas na po yung 8%, 10%, mataas na yung balik. At the same time, pag nakakita tayo ng bagong iPhone, lahat tayo gusto magkaroon ng iPhone, lalo na yung iPhone 17 Pro Max, nasa 90,000 po yung pinakamura dyan. Kahit na ibenta mo yung kidney mo, 60,000 lang po yun, kulang ka pa ng 30,000. So kapag let's say nakakita kayo ng iPhone Pro Max na 5,000 lang at matatapos siya in 30 minutes, magduda po tayo. Yung pangatlo, yung pinaka-favorite ko, ito yung tinuturo sa atin nung bata pa tayo, kaya lang hindi natin ginagawa online. So ito yung mang-snub. Pag hindi mo nakakilala, nag-message sa'yo, kahit na mag-message pa sa'yo sa Viber or Telegram yan. Kasi pag sa SMS, unknown prepaid number yan eh. Pero kapag nag-message sa'yo yan sa Viber or sa Telegram, hindi ba may pangalan at may litrato? Oo, sa Viber kapag lagi. nag-hi po na yan, Sir Josel, lagi diba? sa Viber, parang laging HR siya ng kumpanya. Gusto daw niya akong kausapin. Yan, ako nabibigyan may offer daw sa'yo, di ba? Na trabaho. yung
Yung mga ganon, ingat po tayo kasi hindi natin kakilala. At tandaan nyo po, may mga legitimate platform kapag dating sa trabaho. So ignore na po natin kasi i-save po natin yung mga pangalan ng mga kapamilya natin, di ba, sa address book, mga katrabaho, mga kaibigan, para kapag may tumatawag, huwag nyo na pong sagutin. Isnabin po natin. Tayo nga kapag lumabas ka sa daan, may lumapit sa'yo, hindi mo papansinin, matatakot ka pa. Pero yung Pilipinas, social media capital of the world, kahit hindi natin kakilala, welcome natin. Part kasi ng culture natin yun di ba? Kaya minsan inaaway natin pag hindi tugma sa taliwas sa paniniwala natin sa politiko o kung sa artista, di ba? Inaaway pa natin yan sa social media, pinipraise natin kapag tugma. So, isnabin po natin. At yung pinakahuling attitude, ito yung magsumbong kasi may masusumbungan na po tayo. Meron na po tayong National Anti-Scam Hotline. Okay? Ito po ay pinapatakbo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center under ni Yusek Aboy Paraiso. So 24/7 po yan. Ang mga tumatao po dyan, hindi basta-basta mga call center. Mga cyber forensic agent po yan. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, pag na-scam po kayo, 3% lang po yung chance na mababawi nyo yung pera. Usually kapag ganyan, pero kailangan nyo pong i-report. Ano pong kailangan pong i-report dyan ng mga victims? Kailangan nyo pong i-report dyan yung mobile number, yung email address, yung website, okay, yung website address. Ang nagagamit po kasi ang nagiging actionable intelligence. Yun nga lang po, pag ang sinasabi kasi, baka may mahuhuli ba? Meron pong nahuhuli. Ito po yung mga raid sa mga scam hubs. Kasi ang misconception, ang mga scammers, tinatarget ka ng isang individual. Meron din pong gano'n. Yung po yung mabilis mahuli ng PNP Anti-Cybercrime Group. Pero karamihan po kasi organized crime yan. Kaya yung mga datang sinasubmit nyo sa 1326 hotline, nagagamit po yan para ma-raid. Hindi ba dati noong 2023, 2024, kapag nag-raid sila, 300 to 400 yung nahuhuli. Talagang para na talaga isang siyang call center, di ba? Oo, sir. Oo, may ano pa yan. May reward system. May employee of the month. Pero ngayon, dahil nga naipasara na, marami nang naipasara yung mga malalaking mga scam hubs dito, naging packet na sila. So yung mga nare-raid ngayon, nasa bahay, nasa condo, nasa 12 to 14 or less than 10 yung mga scammers, pero organized pa rin. Kaya lang kasi may mga equipment sila para Naka-work from home sila, Sir Josel. Naka-work from home. Nag-work from home sila. Pero let's say kung kaibigan mo to or kakilala mo, individual, gusto ko lang mang scam. Karamihan dito, love scam yayayain kang mag-invest, di ba? Kapag let's say individual yan at medyo kakilala mo at nakita mo na, may suspect ka na. Yung pong mga ganon, mas madali pong mahuli ni PNP ACG kesa doon sa organized crime na gumagamit ng mga AI technology. Ayun na. Sir Josel. So yun po yung apat. Yes. Opo. Sir Josel, isang tanong lang po bago po tayo mag-commercial break. Nabanggit po natin madami na po tayo mga paalala po para sa ating mga kababayan. Pero bakit po ngayon marami pa rin pong nabibiktima? Ito po ba'y dahil mas gumagaling po ang ating mga scammer? May mga bago silang technologies na ginagamit o kulang pa rin po sa kaalaman ng ating mga kababayan? Digital literacy actually kulang sa kaalaman at 2 taon na namin ginagawa to. Usually nasa media kami. Kaya lang kasi yung attention span pagdating sa media, whether it's social media or traditional media, pagkatapos let's say, pagkatapos ng interview to, makakalimutan na 1.3 seconds lang sa social media. So kaya ngayon, ang gagawin ng Scam Watch Pilipinas, nakikipag-ugnayan kami sa CICC at sa iba pang ahensya ng gobyerno, pupunta na kami sa mga barangays. Ini-schedule na namin yan. Nagsimula na kami sa Parañaque kasi yung natutunan namin, yung 4 na attitude na yun, pag pinaliwanag mo, mas naiintindihan nila one-on-one. Kaya magkakaroon tayo ng mga volunteer watcher. Yan, kayo kung gusto nyo maging volunteer, di ba, ituturo nyo lang yung 4. Kasi kapag nahiisa puso nyo yung 4 na attitude na yun, hindi na kayo may scam. Kaya lang kasi hindi ba mayroon tinatawag na FOMO, fear of missing out. Kapag lalo na kapag kapaskuhan, di ba? Baka hindi ko na makakuha to. Yung pagnanais mong magkaroon ng isang item or hinahanap mo or yung gusto mong kumita, magkaroon ng trabaho. So yung mga ganun yung mayari sa kababayan natin. Kaya marami pa yan. And then nag-i-evolve pa yan. So actually ang dami. Ang dami ngayon, mas dumadami. Kahit na let's say, ang dami na nating naipasarang scam hubs. Ang problema, hindi nagre-report yung mga tao.
So Ayun. kailangan nyo mag-report po sa 1326. Siguro Sir Josel kasi parang nahahaselan sila. Pero kung sobrang laki talaga ng nawala sa kanila, dun pa lang sila magpupush na magreklamo. Pero mamaya Sir Josel, pag-usapan natin, himayin natin kung ano pa yung pwedeng gawin ng ating mga kababayan. Kasi alam ko kumakapit sila sa patalim. Kaya kahit papaano yung mga interest, ganyan, papatusin at papatusin nila. At saka yung scammer ng mga kamag-anak, pwede ba isumbong yan, yung kamag-anak mo? Hindi yung mismo. Yung mismong Sige, pag-usapan. Kapag-usapan natin mamaya, tsaka syempre may mga comments dito ang ating mga kababayan. Baka may gusto Nagtatanong sila, sir. Maya-maya po, banggitin Yes, sagutin natin. natin lahat. Yes, so Sagutin later natin on, lahat. sa ating pagbabalik po yan, huwag niyo po kaming iwanan Pilipinas. Ito pa rin po ang huntaan na ang ating oras, 10:30 ng umaga. Ang oras na yan ay Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalefabcon, amoy nakaka-joyful. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalefabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Kalefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS.
Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Sa spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. After several nights of crying, that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang Autism OK Philippines. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Ang ating oras, 10:37 ng umaga. Kasama pa rin po natin ang co-convern o co-convenor ng Scam Watch Pilipinas, si Sir Josel de Guzman via Zoom. Sir Josel, welcome back po sa huntahan. Hello. Ayun, Sir Josel, napakatalino na ng mga scammer ngayon. Alam mo, nabasa ko sa Facebook nitong mga nakaraang araw. Totoo ito. Hindi ko alam kung totoong storya to o hindi. Kasi parang kinuwento nung victim na tinawagan daw, yung nanay daw niya naka-receive ng tawag from her. Like, kaparehas nung boses niya. Tapos, sabi daw niya, "Ma, nandito ako sa ospital, gito magpadala ka ng ganyan-ganyan." Tapos, parang ang pinakang punto dito, Sir Josel, na kopya yung boses nung babae, nung anak. Tumawag dun sa nanay. Paano kaya nagagawa ito ng scammer, Sir Josel? Or possible ba tong nabasa ko na maging na mangyari sa totoong buhay? Yeah, well, yung mga ganyang scam, gumagamit na sila ng AI. Ano yan, yan yung kumakalat sa Australia, sa Canada. So, may mga instances na, may mga cases na rin dito, pero limited pa. Kasi ang nangyayari dyan, ang una nilang gagawin, ihahack nila yung Facebook mo. Okay? Pag nahack na nila yung Facebook mo, sa Messenger, titingnan nila kung sino yung madalas mong kausap, di ba? So, pag nakita na nila yon, ang gagawin dito, tatawag sa'yo. Pag tumawag ka, di ba? Kasi, patingnan mo, pag nahack kasi yung FB mo, kaya pag nahack yung FB mo, nandun yung mobile number kung saan nakakonect yung FB mo, nandun yung email address mo, di ba? So, marami pang information, lalo na doon sa mga chat. So, ang nangyayari dito, tatawag yung scammer, hindi yan sasagot. Anong number yan? Hello? So pag hello mo, nire-record na yung boses mo. Tapos ang una nilang gagawan, doon sa mga chat group kasi, malalaman nila kung sino yung madalas mong ka-chat, kaibigan mo, di ba? So ang mangyayari dyan, yan na, tatawag na, gamit yung AI voice na ginaya sa'yo, and then uutang na yan. Pero hindi pa ganun kakalat dito yan. Kaya ang mas marami dito, yung akala mo, kapatid mo o nanay mo, biglang magme-message sa'yo, umuutang via messages. Okay, so ang nangyayari dito, akala mo sila. Yung pala na compromise na yung social media nila o yung messenger nila. Kaya pag may umuutang na, ito yung mga linyahan kasi dyan ito yung mga tatandaan nyo. Ibabalik ko rin mamaya. Ayan. So meron kang 25,000. Scam na yan. May kailangan lang akong bayaran bago mag-12. Ibabalik ko rin mamaya kasi sweldo ngayon, kasi lalabas yung midterm bonus ko ngayon. So ganun yung mga linyahan, babalik ko rin mamaya. So ang gagawin nyo po, tawagan nyo o kaya puntahan nyo
kailangan mo ba talaga ng pera? May emergency ba talaga yan, di ba? So, pero yung voice call na yon, mas makalat sa Australia. Dito, may mga mangilan-ngilan pa lang kami. Pero yung sinasabi nga namin dito, pag hindi mo nakakilala yung tumatawag sa'yo, di ba, wag mo nang sagutin. Tama. Pagkakilala mo naman na tumuutang, Tatawag di ba, o parang kilala nyo naman kung sino yung palautang sa pamilya at sa mga kaibigan eh. Pero pag tumatawag at first time siyang umutang sa'yo at nagdududa ka na, puntahan niyo kung wala naman kayo may papautang, turn down niyo na kaagad, di ba? Pero kung gusto niyo malaman kung siya talaga yon, di ba? At the same time, kapag po nahack yung Facebook niyo, tumawag po kayo sa 1326 kasi on the spot, kaya nila kayong tulungan kung paano mai-recover yun. Huwag niyo lang pong patagalin. Kasi yung iba, after 1 week, doon pa lang sila nagre-report, napalitan na yung mga credentials nung yung account na yon at nagiging zombie account na. Pero kasi kung let's say naglagay ka ng tamang pangalan, di ba? At doon sa mga credentials na nilagay mo, pwede namang ma-recover ka agad yan. So, ganito Huwag pala- lang kayo maglalagay na let's say, Okay. Huwag lang kayo maglalagay ng halimbawa, Josel super guwapo or parang, di ba, hahanapin yung super guwapo doon sa ID nyo. So, pero mabilis po yan, lalo na sa mga nagnenegosyo. Ang karamihan pong nahahack ngayon, yung mga maliliit na negosyo, so, na gumagamit ng mga social media. Kaya po, 1326 po ang makakatulong po sa inyo kapag nangyari po yun. Okay, so Sir Josel, kapag po nahack, kailangan talagang isumbong sa 1326 kasi karamihan sa atin ng mga nahack, wala na silang pakialam dyan, nahack ka na, yan na yun eh. So kailangan, dapat pala hindi siya ibaliwala. Yun, di ba yung iba, ang ginagawa nila, nagpo-post sila online for awareness na yung account ko, ganto, ganyan. Pero hanggang nahack. dun lang. Hanggang dun lang ang ginagawa nila. So kailangan pa pala nilang i-report siya sa 1326. Kailangan nyo kasing i-report yon para ma-flag yung account. Halimbawa, hindi na siya ma-recover. Ang pwedeng gawin kasi dyan, pwedeng ipablock yung account. Kasi meron tayong tinatawag na scamdemic. Yung scamdemic na yan, ang bibiktimahin yan, yung mga ka-chat mo doon sa messenger. Totoo. Kaya importante pong i-report nyo kasi makakapambiktima ulit yan. Kaya po doon sa 1326, ang lagi namin hinihingi, mobile number, email address, URL, yung mga social media accounts para po mapablock na habang iniimbestigahan. Yan, may nag-comment dito, Sir Josel, sa ating YouTube Live. Nagtatanong po si Ma'am Teresita Atienza, paano daw po ba nahahack ang FB at ano daw po ba ang kailangan gawin para po ma-secure ang kanilang account? Ayun, well, unang-una, huwag kayong mag-click ng link kahit nakakaibigan nyo pa. O tingnan mo to, ang ganda-ganda, magpapadala ako ng link. Hindi ba usually ang daming meron kang mga gustong i-share. Yes. Okay? Kaya yung mga link na to, makikita nyo naman kapag sinare nyo let's say Messenger, nag-share kayo ng link na galing din sa Facebook, lalabas yung mukha. Pero kung walang let's say nakalabas na ganun, huwag nyo pong i-click. Okay? Kasi doon po nagsisimula yun. Kapag meron po tayong napuntahan na hindi tamang mga website, ganun din po yun. So na-access po nila. So ang gagawin po niya na makikita nyo naman, makikita nyo naman na may nag-access sa Facebook nyo kung naka two-factor authentication kayo. So i-activate nyo po yung two-factor authentication sa mga Facebook nyo para kung sakali, di ba, kapag maglalagin ka kasi sa Facebook o kahit anong social media account, ilalagay mo yung username mo and then yung password. Pero kung naka two-factor authentication ka kasi, hihingi yan ng OTP or i-notify ka via email na mayroong gusto mag-access sa Facebook mo. Tatanong niya kung ikaw ba to. Yes, it's me. Diba? Oo, may choice na ganun. Yun. So yung mga yun, dapat i-report nyo and then lagi kayo dapat nagpapalit ng password. Yung mga password nyo, huwag nyo gagamitin yung pangalan nyo, yung birthday nyo, yung mga pangalan ng mga kamag-anak nyo. Yung Kasi password sa social engineering, password 1234. yung password 1234, madalas yan, di ba? Yes. Kala nila, biro-biro. Hindi po. At least twice a month magpalit kayo. Or once a month, pwede na once a month. And then gumawa lang po kayo ng system, make sure na yung password nyo, may letters, merong numbers, at saka yung may mga symbols. Ayan. So, gawa na lang po kayo ng system
make sure kung isusulat nyo po yan, nakatago po kung saan nyo isusulat. Baka Makalimutan. naman may makakuha, di ba? So, Pero, Sir ingatan nyo po. Josel, ito isang practice na ginagawa ko ha. Kasi yung mga magulang ko lagi nagpapatulong sa akin sa bangko, yung mga username nila, password. Ang practice ko, di ba? Kasi usually natin, parang palatandaan natin, sineset natin sa sarili natin or sineset natin sa kanila, like yung username at password nila. Hindi ko ginagawa yun kasi baka ma-hack ang kanilang Messenger or Facebook. Mari-retrieve yun, di ba, ng scammer, Sir Josel? Yes, kapag naku, wag po kayo magme-message. Pag mga ganun, tawagan nyo po, ipasulat nyo po sa kanila or puntahan nyo, hindi ba? Tapos lalo na yung mga senior citizens, di ba? Yes. So, pero kasi mas maganda rito kung yung let's say device nyo mismo, kung naka-iPhone kayo, naka-Android kayo, i-activate nyo po yung mga biometrics para hindi na po sila maglagay ng password. Huwag nyo lang iwawala yung phone nyo, di ba? Kasi mas secure yun. Tama. So, hindi nila mahahack yung mukha mo, di ba? Yung facial recognition mo. So, mas mahirap kesa doon sa old school password ka pa. At the same time, ilagay nyo rin po yung mga account nyo, yung sa phone nyo. Kung mag-access kayo ng mga importanteng account, let's say digital bank, pwede naman pong lagyan ng password yan na naka-activate din yung biometrics para ma-access nyo yung digital bank nyo, yung e-wallet nyo. So, para kahit sinong gumamit ng phone nyo, hindi nila basta-basta ma-access yung mga apps na yon. Pero Sir Josel, okay po ba na pwede ilagay natin sa notes? Di ba po yung ating mga cellphone, meron yung notes na parang app. Pwede po ba siyang ilagay doon like yung mga password, usernames? Yung akin nakalagay, pero may Face ID ko. May nakalock naman, di ba? May choices naman doon kung gusto mong ilalak or hindi . Okay lang ba Sir Josel ang ganoong pong paraan? Actually, may mga password apps naman yung mga phones ngayon, whether it's Google or Apple. So usually sinesave nila doon. Pero yung recommendation po kasi natin, pag yun po yung na-access nila, ma-access nila lahat ng password nyo. So mas mainam pa rin po yung old school, di ba? Kasi let's say mas mababa yung probability na manakaw yung password mo kung nakasulat to sa notebook at nakatago kung saan man. Hindi ba? Kesa sa ilalagay nyo sa mobile device nyo na kapag na-hack yung phone nyo, pwede nilang ma-access. Wala. Gagawin ko na mamaya, ililipat ko na. Lahat kasi talaga. Ako ngayon nalilito ako kasi ang nangyayari, usually every X number of months pinapalitan yung password. Sasabihin sa'yo ng bangko mo, kailangan mo magpalit. Part ng cyber hygiene program nila. At hindi mo na pwedeng gawin. Dati ang ginagawa ko, example, ang ginagawa ko, step carry underscore kung anong pang symbol and then yung pinakahuli 01. Diba? Tapos pag magpapalit ako dati pwede pa gagawin kong 02. Ang problema ngayon pag ginagamit mo na yung word, hindi ka na nila papayagan, so kailangan mong mag-isip, diba? So kaya mas mainam po na sinusulat nyo and then every now and then pinapalitan nyo. So yung old school po na pagsusulat sa notebook, unless na yung makakakuha niyan kasama nyo sa bahay, which is inside scammer na yan, insider na yan. Oo, mas malawak kasi yung risk. Lagi niyong isipin na pwede ma-access yung mobile device nyo anytime. Ayun. Alam mo, Beshi, ang nasa isip ko naman ako, Sir Josel, aminado po akong sa sarili ko talaga, chinachat ko sa sarili ko yung mga ganyan. Kasi ang isip ko naman, mabilis mag-search in conversation, di ba? Na pag nag-type ako ng ganito, may lalabas na kaagad, which is mali pala ang ganon. Ngayon, Sir Josel, kasi i-delete media yan sa Messenger. Let's say pag nasa Messenger yan, nakuyari na lahat, di ba? So pag kaya po yung may mga private na ginagawa or kung ano man yung mga importanteng data, wag niyo pong ilalagay sa chat. At kung meron man, ang gawin niyo yung disappearing chat para hindi na nila ma-access. Okay, Sir Josel, bago namin kayo bitawan at pasalamatan sa inyo pagbibigay ng oras, baka may gusto po kayong sabihin, huling paalala, ulitin natin yung 4 na M's na pwede nating banggitin, yung binanggit natin kanina. At saka syempre yung, kasi si Ma'am Teresita dito natuwa kasi nabanggit niyo yung scam watch bababa sa mga barangay. Parang sa kanila yun, mas maiintindihan nila. Go ahead, Sir Josel.
sa nasa inyo po pagkakataon? Well, una, nire-reiterate namin na sundan po natin yung 4. Sinimplify na po natin para hindi po kayo ma-scam. Ito po yung magdamot, wag po kayo mag-share ng personal information, magduda, wag po natin basta-basta paniniwalaan pag too good to be true yung offers, mang-snub, pag hindi po natin kakilala, wag na po nating pansinin. Isnabin na po natin at magsumbong sa 1326. At para sa mga updates po, paki-follow po kami sa Scamwatch Pilipinas Facebook page. Type nyo lang po Scamwatch Pilipinas. Medyo hindi po umaandar yung messenger namin kasi na-compromise na rin po kasi ang dami po nagpapadala ng mga links doon. So ang ginawa po natin, hindi na po natin ina-access yun. Pag meron po kayong kailangan, pakilagay na lang po doon sa mga comments, sa mga posts namin. At the same time, pwede rin po kayong pumunta doon sa scamwatchpilipinas.com or sumali po kayo sa Facebook group na tinatawag na Scam Vault. Okay, Scam Vault. SCAMVAULT PH. Type nyo lang po yon. Kasama po natin dyan si PNP-ACG, si Gogolok. Lahat po ng pwede nyo isumbong, pwede nyo pong ilagay doon at meron pong kakausap sa inyo sa grupong yon. Kasi medyo kami gumawa po tayo ng community sa Facebook na tayo-tayo nagtutulungan. So kung hindi man po kami available, may sasagot. Pero yung pinaka-importante po, tumawag po tayo sa 1326. At binabati ko po yung anak ko na si Rain de Guzman na nanonood ngayon. Hello po! Bali, maraming salamat po ulit, Sir Josel de Guzman, sa pagbibigay ng inyong panahon dito po sa DZRH Yuntahan. So, ulitin po, Sir Josel, maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Josel. Maraming salamat. At yan po ang co-convener ng Scamwatch Pilipinas, si Sir Josel de Guzman, na ating kaibigan dito sa DZRH. Tayo muna ay maghahanap buhay lang saglit, tapos i-recap natin later on yung ating mga napag-usapan. Pilipinas ang ating oras. 8 minuto bago mag-alas 11 ng umaga. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong.
tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang angle. 4 na minuto bago mag 11:00 ng umaga. Wala na po tayong oras pero nakausap natin kanina si Sir Joseph De Guzman, ang co-convener ng Scam Watcher Pilipinas. Kung kayo ay lito-lito pa rin ngayon, tandaan lang natin yung 4 M's na binanggit ni Sir Josel. Ang una, magdamot. Damot ka na. Yes. Pangalawa po dyan, magduda ka na. Ayan. Pangatlo, mag-snub. Kung hindi pwede yung mag-snub before, gawin mo na yan ngayon. Yes. Ikaw ang mawawala ng pera. At syempre, pang-apat po, pagka nangyari na talaga, hindi natin naiwasan nangyari na, magsumbong po tayo. Oo. Pero kahit pwede din tayo magsumbong kung ikaw ay tinry na iskamin. Magsumbong po tayo sa 1326. Yes. At pwede din po ninyong, pwede din po kayo mag-comment sa kanilang Facebook account po. Ito pong Scam Watch Pilipinas sa kanilang Facebook. Pwede daw po kayo mag-comment dyan sa inyong mga katanungan kasi po ang kanilang messenger ay hindi na po gumagana. Gawa po ng marami pong nagtatry din. So, pwede po kayong mag-comment sa kanilang post or pwede po kayong mag-join sa kanilang group. Ito po yung binabanggit ni Sir Josel na Scam Vault PH. Yes. Kasi kung gusto niyo doon ng immediate siguro na makakausap ninyo, pwede doon sa Scam Vault PH. Oo. Or pwede po kayong tumawag sa 1326. Alright, bago tayo magtapos, batiin natin ang mga na sumama sa atin na isang oras na huntahan. Batiin natin lahat na nakasama natin sa sa YouTube. Si Sir Melvin Netrodo, si Ma'am Teresita Atienza, si Sir Bentong. That's about it. Napalagyan sila lagi nakatutok dito sa ating YouTube, DZRH News Television, and of course, sa mga nakasama natin via Facebook. Pinabati ko ang aking family, of course, dyan sa Lucena City, aking Mother Earth, Vicky Cruzat at aking mga sisterets, Aubrey, Joy, and si Ate Apple na nasa Croatia na ulit ngayon. Ingat-ingat ka dyan at aking mga pamangkin, si Ellie, Raprap, Arnie at Atara. Ayan. At syempre, babatiin ko rin na magandang umaga. Nanonood ang aking nanay at tatay, si Mama Gina and Papa Edwin. Yung aking palang Father Earth, nalimutan ko. Father, kababalik lang from Lucena City. Ayan. Si Mama Gina, good morning po Mama and Papa. Ingat kayo dyan. At syempre sa aking mga pamangkin at sa aking mga kapatid. Happy Sunday morning! And of course, pinangako natin na babatiin natin today ng happy birthday ang ating Senior Managing Ed, Sir Romel Fuertes. Happy birthday, Sir Romel! Abangan namin ang pa-lunch mo tomorrow. At ayan na po ang kabuuan ng ating huntahan ngayong April 19, 2026. Nakasama ninyo sa inyong favorite Sunday morning habit. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hasoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. 1 minuto bago mag 11:00 ng umaga.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine